ito guys, so natanggal na natin yung portion dito ng shock absorber. So inabot tayo dyan ng gabi. Inabot tayo ng gabi guys, yung pagtanggal nito shock absorber. Gawa ng ito guys ay hindi matanggal yung gulong dahil yung wheel nut nya ay kinain ng kalawang tapos nabilog. So yan yung problema. So ito na yung shock absorber na natanggal natin. Ayan, isa pa lang yung natanggal natin dahil ang hirap nga tanggalin gawa ng kinalawang. Tapos binabad natin ng WD-40 blowtorch. So bago siya natanggal. So nagkabilog-bilog na nga yung wheel nut nya. So yung wheel nut nya guys ay ito, hexagon. Yan yung wheel nut nya, hexagon. So ang kalaban nito guys ay pagka laging nababasa, nagbababad ng tubig yan. Tapos pag laging iniihian ng aso, kinakalawang yung loob, ngayon hirap nang tanggalin yan siya dahil pagka dumulas yan, dahil kinalawang na yon, mabibilog yung loob. So yan yung nagiging dahilan. So dito tayo, pakita ko sa inyo, kaya pinahirapan tayo magtanggal. So ito yung luma, ito yung luma nya, yan So kung napapansin nyo yung loob na yan, dito tayo sa araw para makita. So kagaya niyan yan kinalawang yung ilalim, yan. So pagka nilagyan mo yan ng tools, makakayod yung kalawang, mabibilog, ibilog siya. Tapos hirap na siya mabunot dahil bilog na. Tapos ngayon, ang problema, hindi mo rin ma-welding dahil malapit siya sa mags. Malapit siya kasi uno lang yan. Kung dos ang nakalagay kagaya niyan, mawi-welding siya ng kagad. Ayan kung dos. Kaso uno lang, so malalim, maapektuhan yung mags. So papakita ko sa inyo yung kabila. So ito yung kabila. So guys, yan yung kabila, hindi natanggal. So yan, mapansin niyo may naiwan dyan na isa. So sinilsil ko na lang dahil inisip ko baka iikot siya dahil yung special tools dyan na hexagon umiikot na dahil wala nang wala nang kanto. Yan wala nang kanto. So ang problema niyan, kagaya niyan, hindi mo siya basta-basta mawi-welding dahil malapit sa alloy mags. Yan yung problema, kaya yan nagpapatagal sa trabaho. Kagaya niyan, dahil uno yung lalim lang nito, hindi siya ma-welding basta-basta dahil andito, ito masusunog to na portion, susunog yan. So pag nasunog yan, mangingitim. So yun, ito pati itong pintura niya na powder coated na paint. So yan yung problema. Di gaya nito, mahaba, dali lang mo-welding. So ito, ilalagay natin. Tatry natin. Yan kung alin yung kaibahan nila. Yan. Pasok natin, pasok na. So kagaya niyan, ito malalim. Yan, malalim. Pag welding mo nito, malapit na dito masyado. Yan. Ito nakausli. Pag welding mo nito, lalagyan lang dito ng plancha. So malayo-layo siya dito. Makapag welding ka, bubutasan mo lang yung yero, ipasok diyan. Makakapag-welding ka. Ito hirap. So yan, nagpatagal sa trabaho. Yan.
So balak ko nito, palitan na lang ng didos. Hindi naman siya masyadong pangit tingnan sa didos. Sakto lang. So ito, pati dito. Ayan oh. Ayan oh. Oh, kinalawang na oh. Hindi pa yan natatanggal. Pero puro kalawang na yung loob oh. Yan. Ito sigurado to mabibilog to. Kasi halos hindi na perfect yung kanto, pati ito. Ito medyo okay pa. Perfect pa yung kanto kahit may kalawang. Ito kinain na yung dalawa. So dito, ganun rin dito. Ayan oh, ito hindi na perfect yung kanto. Ito medyo perfect. Ito perfect pang kanto. Ito. So ito medyo langanin na rin. Ito talaga wala na, kinain na ng kalawang. So yan yung mahirap pagka sinabayan ka ng ganyang problema. Kagaya niyan, ito natapos kami nito siguro mga alas 7 kasi binabaran ng blinutorch, tapos kung ano lang diskarte. So dito may natitira pa. Ayan. So i-welding siguro yan natin. So ito guys, napalitan na natin yung isa sa Vitara na shock absorber. So ito bago na to yung shock absorber strap ng Suzuki Vitara. Ayan. So nakabit na natin. Ayan. Yung isa hindi pa. Ayan. Dito yung luma. So tinatanggal pa natin yung isa, gawa ng wala talaga, dumikit ng gusto at bilog na yung so nilagyan natin ng ganito para di gaano siya na masunog. Yan. So welding na lang talaga natin dahil no choice tayo kundi weldingin. So nilagyan natin ng protection ng ganito lata para hindi basta-basta siya na malaki ang sunog. So hindi talaga ma-perfect na hindi yan masunog dahil nakabaon yung wheel nut niya. Mapiktuhan ng konti talaga yan, pero nakakatulong na rin to kahit ganito hindi ganong masunog yung malaki. So yan. So ito guys, natanggal na rin natin. So halos kailang welding tayo para matanggal lang siya. So talagang kumapit siya ng gusto. May grasa naman sana to. Nung huling kinabit natin to, may grasa to, yung nut at saka yung bolt. Pero dahil sa laging iniihian to ng aso, nababasa ng ng ulan, kinakalawang yung loob. Ito, sacrifice na lang natin yung isang tools natin para matanggal, dahil pag bolt di talaga, pag nainitan yung bolt napuputol. So delikado pag naputol, mahirapan tayo magpuno tuloy pag nasa loob. Ito siya, special tools, ito na lang sinacrifice natin para matanggal. Yan, tanggal na. Ayan, may mga yan, grasa, nilagyan ko yan ng grasa, pero kumapit pa rin siya gawa ng yung ihi ng aso. Yun yung nakapagpa kalawang. So ayan guys, naikabit na natin yung gulong tsaka shock. So ayan Nitrotech. So okay na siya, naikabit na natin yung shock absorber niya na bago. Dito din nakabit na natin yung gulong pati yung bagong wheel nut.
Yan, bagong wheel nut yan. Pinalitan natin dahil kinalawang na hirap na pambunutin. Ito, ganyan, wheel nut. So bago na siya. Pinalitan natin din dito para hindi hirap bunutin. Kasi kinalawang na. Winilding na nga natin yung iba para mabunot. So dito, ganun rin, bago na yung wheel nut. Ayan. Pati rin dito sa likod. So nilahat na natin bago.